Nakatakdang ihain sa Senado ang panukala para masolusyonan ang umano'y conflict of interest sa mga proyekto ng gobyerno. Isa yan sa tugon ng Senado sa pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang sona laban sa korupsyon. Si Daniel Manalastas sa report. Matapos lumabas ang ulat sa ilang media outlet ang aligasyon ng pagsingit sa pambansang pondo o budget insertions, pinabulaan ni Senate President Francis Escudero ang mga aligasyon at tinawag itong demolition job. Nabalita na sa akin yan. Nagagamitin laban sa akin yan kaugnay sa isang demolition job, kaugnay sa napipintong halalan ng Senate President. Pero sinasagot pa rin kita ngayon, bagaman tapos na ang halalang yon. Kung iimbestigahan yan, dapat imbestigahan lamang. Nagsalita na ang Executive Secretary. Imbestigahan daw hindi lamang yung sa panahon ni Pangulong Marcos, pero yung mga nagdaang administrasyon din. Did you or did you not introduce... No. 150 billion? No, of course not. Sa kanyang sona, matindi ang banat ng Pangulo laban sa katiwalian. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. At bilang tugon sa sona ng Pangulo sa paglaban sa korupsyon, may ihahain daw na panukala sila Escudero para masolusyonan ang umano'y conflict of interest sa ilang proyekto ng gobyerno. Na ang layunin, ipagbawal up to the fourth civil degree of consanguinity and affinity ang sinumang mambabatas o opisyal ng pamahalaan, nasyonal man o lokal, na maging kontraktor o supplier sa pamahalaan. Para sa akin, klarong conflict of interest yun. Ang Senate Minority Bloc kasama ang ilang senador sa mayorya na sina Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino naghain naman ng resolusyon na ang layunin ay buksan sa publiko ang lahat ng deliberasyon sa Bicameral Conference Committee. Tinumbok din sa resolusyon ang umano'y korupsyon at mapaminsalang political insertions umano na nagresulta raw sa hindi patas na paggamit ng kaban ng bayan. Pagka may Bicameral Conference Committee, dapat hindi closed door. Dapat even civil society is allowed, even those concerned are allowed. Hindi pa pwedeng isang tao lang ang BICAM. Hindi pwedeng sino-sino lang. Nagkokos din kanina ang minorya sa Senado sa unang pagkakataon at madalas daw sila magpupulong para masigurong matatag ang kanilang paninindigan at nakatutok sa pagprotekta sa interes ng publiko ang kanilang trabaho. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.